Sa imo mubo, sa 4 pesos lang. Basta gani barato o epektibong tambal sa ubo, mag-Myracough na. Ambroxol is the generic name of Myracough. Suggested retail price is 4 pesos only. If symptoms persist, consult your doctor. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatak alas 6:03 sa sayong kabuntagon. Mga tinahod nga ating paminaw, mga kinikanan, avid listeners of this program, mga kasama ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, dinhigapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Usab nakasimulcast sa FM band sa 94.1 FM. O usab no, sanglit naka live stream sa internet kining atong tulumanon, makita og madungog usab ni sa rmndipolog.weebly.com. Kinigihapon ang ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. O gyapoy no, makiguban kaninyo. Kagahapon atong gisaulog ang the solemnity of the Assumption of our Blessed Mary, no? Pagpasakas sa atong mahal nga inahan sa langit, usa naman ni kadogma. So atong gisaulog kagahapon, mayon tao kini mo'y atong topic. Pero wa pa man ta makuman. Sumaog tema na to milabot na sa fiesta mo na nga kato sa atong ipanayon. Anyway, ang tema mahitungod sa dogma sa pagpasaka sa atong mahal nga inahan, Mama Mary. Apo na siya i-separate yun na to nga topic nga kinahanglan pod og insakto nga panahon, no? Kay kini tinuho ang Katoliko ra mo nga tudlo ni ini. Karon sa atong pagpadayon, by the way, no, pizza 16 no, sa bulan sa Agosto, no, pizza 16 sa bulan sa Agosto, tuig 2015. Okay. Now, dirita sa padayon na to nga tema mahitungod sa piyesta og niining laing hugna karon no sa atong pagpadayon. Ato sang unahon o tutukan ning kinibang giingon nila ba nga Veritas, kining mga buhatunon kuno nato sa pagtuo, kinahanglan gayod mabasa gyud sa Biblia litra por litra. Kung dili mabasa sa Biblia litra por litra, maingon dayon ta nga aga na dili na nato buhaton. O mahimong
ni sumpaki na ta sa Biblia kung ang atong mga practices, mga gimbuhaton sa pagtuo, dili mabasa, litra por litra. Kay matud palagi nila, kay kadtong tema nimo sa miagi nga naghisgot ka mahitungod ang piyesta, nga matud pa nimo nga ngano nga magsaulog og piyesta ang tinuhuang Katoliko, tungod kay naay mabasa sa Biblia nga pasidunggan ang mga santos, sama sa Lucas 1:52, sumauna nga gahimo mong piyesta, no, kamo mga Katoliko. Unya kay dili man na mabasa sa Biblia litra por letra. Dili man na mabasa sa Biblia litra por letra. So wala gihapon mo makasubay kamo mga Katoliko, no? Kining ni kay kining gud atong piyesta sa ako nang giingon ng mga tinahod nga tigpaminaw nga daghang mga piyesta nato ron litra por litra, dili gyud mabasa sa Biblia litra por litra. Ato ginang giangkon. Nya pod kining atong mga piyesta, sige maning gadugang. Wala man ta moingon nga adiha ra taman kay kung naa na po'y canonized saint, no? Kanang gipaila o gideklara sa atong simbahan nga tinuod gyud nga santos. So siyempre madugangan pod ang atong pagpasidungog. Nya wala man ta ana sa Ginoo kay ang simbahan gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot na sa Mateo 18:18. Munig di kana ko ni kalimtan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So pwede na. So sa mga butang nga pwede makapuno ang simbahan, pwede ta mo puno tungod sa gahom nga gihatag sa atong Ginoo. Pero hinoon kanang mga butang pod nga dunay instruction nga dili angay dugangan, aka na dili po nato na dugangan, no? Para sa nang basa-basahon sa atong mga igsuon sa Pinadayag 22 nga naghisgot si Juan nga ayaw dugangi, ayaw kuhae. Unsa may bot ipasabot ni Juan ana ang libro sa Pinadayag. Kay timan ana to kining Biblia dili man ni usara ka libro. Hinoon makaingon tang, usara man ang Biblia veritas. Tinuod, usara ng Biblia, pero kanang sulod diha sa Biblia lain-lain ang libro. Gibukbayn lang, giusa diha sa usa ka libro, pero daghan ang libro sa sulod. Mo nang gitawag na siya Book of Books. Book of Books. But pasabot, libro sa mga libro. Muna atong timaan nga kanang Biblia, kanang sulod anang Biblia, dili kay usar na ka libro, daghan ang libro nga giusa, gibukbayn. Nya gibahin pag yun as duha, daang kasabutan og bag-ong kasabutan. Nya kanang Pinadayag, kanang giingon ni Juan diha nga ayaw dugangi ni kuhae, ang libro na as Pinadayag iyang gipunting diha. Nag-ingon siya nga kinsa tong magdugang aning akong gisulat diri sa tagna, singular kining tagna kuno sa Pinadayag. Dili kuno na siya kuhaan, dili pud punan. So kung punan na to nang gisulat niya sa Pinadayag, kasala ta. Pero wala na magpasabot nga sa ubang mga butang dili ta pwede kapuno. Pananglit kuan pinulusupon ni pero naatay pagtulunan, no? Makahatag ni pagpasabot nato. Og makahatag ni og kuan pod nga hinay-hinay na nato masabtan ang Katoliko nganong sa ubang mga butang pwede siya magpuno. Pras anang debosyon noon sa padiha. Namuhatag kog example ninyo, no? Pananglit. Ang usa ka kining tao nga gisugo sa iyang labaw ba o sa iyang ginikanan, gisugo siya sa sagob og tubig gamit siya balde. Nakaron nagkataon nga wala mapuno ang maong balde. Wala mapuno ang maong balde. Dayon ni diretso siya balik sa ila, nagsagob lagi siya tubig, then nakitaan siya ang amo o sa iyang ginikanan nga, wala man na mapuno. Wala man na mapuno. Dong! Wala man na mapuno. Pun ana. Dayon kaniha dili ni gama ra ning istorya pero naatay pagtulon ang kuha ani. Ningon ang katong gisugo nga dili na pwede kuan nyor kay naa man sa Biblia nga dili pwede punan ang unsa diha dili pwede pinan. O kana ba ang bot na to ipasabot nga dili tanang butang dili pwede mapunan.
So context to context kay ang ubanggong mga igsuon atong dili mga Katoliko kanang mga ministro ug mga pastor ila tang atakihon kita mga Katoliko kay naamang gud tay gipangpuno sa ubang mga butang pananglit kanang atong balaod sa simbahan ecclesiastical law. Sige man ang gadugang kay inig meeting sa mga obispo. Kung dunay mahuna-hunaan nila nga himuong balaod nila sa simbahan, ila man ang himuon. Asa man na sila og gahom ana, no? Katulaging teksto nga akong giingon ninyo, Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Gani mabasa man po nato sa Biblia sa buhat 16:4 nga kanang gahuma sa pagdili og pagtugot pwede na himuon gyud sa iglesia sa iyang mga kadagkuan. Basahan gyud ninyo ng buhat 16:4 nga ang mga kadagkuan sa iglesia nagkauyon na ilang kaugalingong giuyunan. Nagkauyon sila mga lagda nga ilang gipatuman sa mga magtutuo. Sama pananglit no kanang pagdili sa pagkaog dugo. Old covenant man na siya nga pagtulunan no kanang pagbawal sa pagkaon og dugo. Sa Council of Jerusalem ila gihapon nang giapil pero bisag si Kristo wala na manudlo ana sa New Testament. Of course, matud pa sa mga scholar aning Biblia sa Katoliko ingon diha sa footnote sa buhat 11:27 nga sa bag-o pa ang simbahan, ang mga kadagkuan sa iglesia nagsunod-sunod paghapon anang costumbres mga Hudyo mo nang dili kalikayan na ay mga practices po sa mga Hudyo nga ila pong gihiusahan nga ipadayon sama nang dili pagkaog dugo. Pero kung moadto ta ni Kristo sa iyang New Covenant teaching wala na nagiapil. Mao na nga later on sa mga council sa simbahan na hukman nga dili na nato na i-appeal kay dili man na siya Christian o New Covenant teaching ni Jesus Christ. Mao na nga gi-repeal o gi-abrogate na niyantong klaro kaayong dogmatic constitution sa Council of Florence. So mao na nga mga ingon ana ba nga sa mga butang nga ang simbahan pwede mudugang siya. Pero kung katong mga butang nga dili papun-an sa Ginoo, dili po napun-an na do. Pras anang napulo kasugo. Nias Deuteronomio nga dili na pun-an, di pud kuhaan mo na nga wala pud pun iwa pud dugangis Katoliko na. Pero kung maghisgot nagbalaod, mga piyesta sa New Covenant, atong iklaro po ning piyesta ha. Kay kining piyesta duha ka hutong. Old Covenant nga piyesta o daang kasabutan nga piyesta og diri sa bag-ong kasabutan mo ni gitawag po natog bag-ong mga piyesta o New Covenant nga mga piyesta. Dunay gipahunong nga mga piyesta. Nasa tagna na Oseas 2:11. Ato naman tong natun-an miaging Sibya na to nga kadtong daang covenant nga mga piyesta gipahunong. Pero sa New Covenant pwede na po ta mohimo og bag-ong piyesta. No, ngano man kay bag-o naman ang covenant. Unya ang ato yung ligong kaligunan nga pwede makahimo og bag-ong piyesta sa New Covenant kadtong mura gihapong tekstuha, no? Katuloy ko rin mga CFD yung ikugi mo gamit aning tekstuha sa uban, di man nila ni gamiton. Kanang gahom sa simbahan lagi sa Mateo 18:18. Gani una gyung gilitok ni Kristo ning gahoma sa visible head katong Vicar of Christ, no, tinugyanan ni Kristo sa mga yawis ging harian sa langit, no, katong posisyon ba ni Pedro ba? Nasa Mateo 16:19, no, single out Gus Pedro giingnan ana, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawis ging harian sa langit. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyo kanang inyo di ay dito na sa kuan katong Mateo 18:18 pero kanang Mateo 16:19 gi-single out ginis Pedro giingnan Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawis ging harian sa langit ang imong padayna kay katong inyong katong sa 18:18 naman to sa Mateo pero kanang sa 16:19 gi-single out gis Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawis ging harian sa langit ang imong idili diri sa yuta idili nako sa langit. Dayon timan-an pag yun nato kana bang mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa man ang yawi according sa kana bang tradisyon sa mga Hudyo, unsa may ilang bot pasabot anang yawi. Kanang yawi ga simbolo nas gahom. Gahom. Unya kay kung mo adto ka sa Isaias 22 20-23 kadtong yawi o gahom nga gitugyan sa usa ka prime minister
sa gingherian ni David, kay katong gingherian ni David, kuan man punto kanang doon naman punto succession kana bang mga hari o wala na Elisa na pod. Then sa panahon ni David sa iyang gingherian, doon na to'y nahimong hari pod nga ang iyang prime minister kuan simboluhan tugyanan og gahom nga kanang tugyanan og Yahweh o gahom o otoridad. Niya, doon na to'y nakahupot anang gahoma sa pagka-primero ministro o pagka-head ba nga si Shebna. Unya, si Shebna kay usaman ka wicked leader, dili maayo ba nga pagka kanabang pangulo, mo nang giilisan siya ni Eliakim. Mao nang diha sa Isaiah 22, 20 ngadto 23 nga giingnan siya sa Ginoo nga Shebna. Kuhaon diha kanimo ang Yahweh. Mutpusupot ang gahom o otoridad. Og igatugyan ko ngadto kang Eliakim. Mutpusupot ang maghawid atong Yahweh o otoridad si Eliakim na kay ilisdan man siya. Umaw na unya kana tawagon dayon na og amahan. Basara ko ninyo sa Isaiah 22, 20, 23. Tawagon og amahan o papa sa kinat sila kanang magkupot sa Yahweh o gitugyanan sa gahom. Nya timan ana to nga singular ang Yahweh diha sa Isaiah 22, 20 ngadto 23. Singular ang gigamit diha. Tugyan ko kaniya ang Yahweh sa balay ni David o ang gahom. Pero sa New Covenant diri sa religion o sa gingherian ni Kristo, ang gahom sa prime minister daghan dili kay usarang ngano man kay kanang gahom gisumbuluhan diha og mga Yahweh. No, daghang Yahweh. So, unsa man ang gahom diha nga gihuptan sa prime minister? No, gihuptan ni Pedro ni adto siya may unang gitugyanan ni Kristo ana. Matod pa sa mga scholar pod ana nga Katoliko. Ang simbahan daghan man siya gahom. Unsa man pananglit kanang gahom sa pagpamasaylo og sala. Nga ang Dios pasaylo og sala pinagi sa iyang mga lidere sa simbahan, no, na sa Juan 20, 19 ngadto 23. Nga ang Dios magpasaylo og mga sala pinagi sa iyang mga pare. No, basaro ko ninyo Juan 20, 19, 23. Then mo na usa sa gahom. Then unsa pa kanang paghimog balaod ecclesiastical law. Walain ang gahom. Mo na kanang gisgutan ni Kristo diha pagtugyan niya sa mga Yahweh ngadto ni Pedro mao na sa laing pagkaistorya gahom sa Santo Papa. Ngano to nga kanang tinugyanan si Yahweh tawag og Santo Papa? Nga titulo mo na sa Dios, well, by implication, gipasabot. Okay, sila na inumdum ko nga doon na may musok na nato ba kita mga Katoliko nga nganong tawgon man yung Santo Papa Pedro nga dili man mabasa sa Biblia litra por litra dili mabasa pero sa masabot naa. Di man ano to nga kining Biblia dili litra por litra ang tanan. Okay, kung litra por litra ang tanan nawa man gyud nakatuman na to. Ngano man tagamon ako example ha. Kung litra por litra gyud tanan, walay labot ng masabot na walay religion na kasunod yun aning Biblia. Ngano man kay pananglit Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo magsaulog mag July 27 kanang ilang anniversary. Yan dili man na mabasa sa Biblia. Lain pa nagtuo pud sila nga si Felix Manalo anghel dayon sinugo sa Dios. Dili mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia kanang teksto nga ilang gigamit nga ang gipasabot ko no si Felix Manalo. Pero wala gyud mabasa sa Biblia litra por litra nga si Felix Manalo sinugo sa Dios o anghel nga gikan silangan. Wala. Ibong mandaragit wala. Naay mabasang teksto nga ilang gamiton nga moingon sila nga ang gipasabot ana gipasabot lagi. Ang gipasabot ana si Felix Manalo dili mabasa iyang ngalan sa Biblia pero siya may gipasabot sa to pa. Sakto ang Katoliko di ay nga dili kay litra por litra lang, apil lang masabot. Sa mga abogado pa, implicit o explicit. Implicit o explicit. Di ba? Ato po ta sa Seventh-day Adventist. Parehas mo na sila nga Bible ra kuno pero dili binatinuod nga Bible ra ilang gituhuan. Kay ang Adventist, daghan mga libro kanang libro ni Ellen White. Nya wala man sa Biblia kanang mga uban nilang libro. Of course, kutluon nila ang tekstos Biblia pero sumpayan pog ilang interpretation na di gidugangan kung but na hunaon kung mayong kag Bible ra gyud. So Bible ra atong dala-dalaon di na ta magdala-dala pag libro ni Ellen White. Di ba?
So, kaya na pong murag, ang ilang pagtulunan, ila ra pong gisupak nga Bible. Alon ra ko no, tanan ko no, kinahanglan basahon sa Biblia, pero dili na tinuod. No? Kanang pagtuo nila nga si Ellen White propeta. No, dili mabasa sa Biblia nga si Ellen White propeta, pero moingon sila nga masabot biritas nga si Ellen White propeta kay iyang gitudlo sakto. Na inyong pagsabot. Pero wala na sa Biblia na inyong pagsabot nga si Ellen White propeta sa Dios. Nginana mga dagan kay na mga igsuon. Kanang ilang adto po ka, ako na lang ni sum up kay daghan man kay sila. So mga born again, kanang kang kibuloy, sa pa na diha. Mingon sila nga kinahanglan biyaan yun na itong Katoliko. Wala man na sa Biblia nga biyaan ng Katoliko. Wala ang giingon na sa Biblia nga biyaan kanang kadautan nga gisimboluhan og Babylonia. Gani ang uban po dila po nang gamiton nga ang gipasabot kuno anang Babylonia Katoliko na pasabot. So dili lang di kay litra po litra kay apil di nang masabot o kanang implication. Di ba mga igsoon? Pero dili po tanang pagsabot atong gidawat kay na may pagsabot sa tao nga dili gyud ang idawaton nato. Pero sa ana laging mayog kinahanglan biyaan ang Katoliko. Litra por litra dili mabasa nga biyaan ang Katoliko. Pero naay teksto nga ilang gamiton nga gipasabot kuno ana kanang pinadayag 18:4 nga biyaan ang Babylonia. Pero kung mangutana ka sa Katoliko dili man Katoliko may but pasabot ana. Kanang Babylonia gi-code name na nila sa kadautan. Kay mo po na gisimbolo sa una, naagi lugar nga gitawag og Babylonia. Pero sa New Covenant, naapoy laing lugar nga gitawag og Babylonia, ang Roma, katong kanhi pagano, Roman Empire. O bitaw itong giingnan ni Kristo si Pablo diya sa Buhat 23:11. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma, bot pasabot, gustos Ginoo nga kumbertihon pod ang Roma. Kay pagano man to? Kadtong pagano nga imperyo mo to gitawag og Babylonia. Dili ang simbahan nga naabot sa Roma. Mao ning Katoliko. Karon gitawag na nato Katoliko. So mao na out of context. So mayon sila nga apil na masabot biritas, apil lagi pero ato sa pong eksamino ng masabot ninyo kung husto ba na kay naman po magpataka ra pud tagsabot. So wala na question. So kanang pag-ingon nga si Pedro unang Santo Papa masabot wala litra por litra. No? Nganong masabot man kay naa sa kuan kining Mateo 16:18 si Pedro gituganan og mga yawis gingharian sa langit. Timani, first premise, no? Sa syllogism pa sa logic, maghimo man tag premise. Ay hata conclusion. Kay dili man na maon ng conclusion diretso niya walay premise, walay mga pamatuod, di ba? Sa logic, pataka kag conclusion wala kay premise, mga pamatuod dili na duwaton. Bisan diya sa korte, mingon lang kag extrapolano ng awat niya wa kay ebidensya, di na duwaton. Ebidensya unaha ay ka mo conclusion nga nangawat ng tawhana. Ingon na po na diri sa Biblia. Pag ingon namo nga pag-ingon namo mga Katoliko nga si Pedro unang Santo Papa, dili pa mi mo diretso ana kung dili mi mohatag og premise. Mohatag sa gyud mig premise ay mi mo konklusyon. Unang ebidensya o unang premise. Si Pedro tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit, Mateo 16:19. Ikaduhang pamatuod o ikaduhang premisa, kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon og balaan o santo. Dayon, ikatulong nga premise o ikatulong pamatuod, ang tinugyanan sa Yahweh sa Isaias 22:20-23 ng tawgon og Papa o Father o Pangulo. So conclusion, based that tulo ka pamatuod o tulo ka premisa. Una, si Pedro gitugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit. Ikaduhang premisa, ang tinugyanan si Yahweh tawgon og balaan o santo. Pinadayag 3:7. Then ikatulong premise o pamatuod, Isaias 22:20-23, ang tinugyanan si Yahweh tawgon og amahan o papa. So kung ato nang i-combine, Santo Papa o Holy Father na nang nagkupot si Yahweh. Actually, titulo na sa Diyos, pero yan ang ipagamit sa tao nga iyang sugoon. Di ba? Mauna nga si Pedro may unang Santo Papa. Nahinumdum ko sa kapare nga nag-explain, anak. Kaya doon naman ko mo ingon nga, blasphemy man siguro na veritas ka ng titulo sa Diyos atong ipagamit og tao. Well, blasphemy kung kanang titulo nga gigamit niya, muangkon yun siya nga siya ang Diyos. Nga dili na siya mag-ampo dito sa Diyos. Kay
Di na siya muluhod sa Dios kay siya na ang Dios. Blasphemy na. Pero kung titulo lang ipagamit as title lang ba? Dili kay mo angkon gyud nga siya gyud mo Dios. Awa na problema kay matud pa sa usa ka pari, dili man blasphemy ng tawagon natong tatay o papa ng atong head of the family, di ba? In spite anang giingon sa Biblia sa 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, no? Gamiton man gali na nila nganong dili nila tawag og papa ng father ng ilang ministro, apostoles, kay agi anang teksto sa Mateo 23:9, pero sumala sa Katoliko dili na literal ang pagsabot ana. Dili na siya literal. Kay kung literalon na sayo po ng kanang pagtawag na tog papa sa head of the family, di ba? No, bisang mga iglesia ni Cristo gali tawag tawag mo nagtahatay pod sa ilang mga ginikanan, pero ninumdum ko atong sa una si Felix Manalo ba to o si Iranyo Manalo ba tong gi-interview og media nga. Wala niya tawag si Felix Manalo og tatay, agi anang wala niya tawag og papa o father si Felix Manalo, brother ako no. Mo na nga ang ilag yung pagtawag-tawag ana ka Felix, ka Iranyo, ka Eduardo, kay mahadlok sila ng Papa kuan ana. Agi anang Mateo 23:9, pero sa Katoliko dili kuno na sabton literal. Ang gipasabot ni Kristo kuno diha nga kanang titulo sa amahan dili nato gamiton na sa pagpataas. O dili nato gamiton sa pagpataas ng titulo sa amahan. Mo na iyang buot ipasabot. Kay kung ang titulo sa amahan gamiton nato na sa pagpataas, sama ra nga nagpaka-Dios ta ana. Kay wa may laing pinakataas ang Dios raman. So kung magpataas ta, sama rang giilugan na to ang posisyon sa Dios. Na sa kuan, gipasabot na ni Kristo sa Mateo 23:11 nga kinsa tong gusto mahimong labaw diha ninyo o leader o papa ba o father, kinahanglan magpaubos o moalagad. Muna yung instruction, dili kay dautan gyud paggamit anang titulo sa Dios. Ganahan gali ang Dios ana nga gamito na iyang titulo sa tao nga iyang sugoon, kay naa gipasabot diya sa Exodus 7:1. Si Exodus 7:1 nga si Moises, pangulo man to sa katawang Israel sa ilang panahon. Giingnan sa Dios, himuon ko ikaw Moises ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili Dios si Moises, pero nganong giingnan sa Dios ana, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Kay gusto sa Dios nga iyang titulo dadon sa tao nga iyang sugoon parang tuhuan. Mo bitaw na nga ang Katoliko dili gyud executive minister ang itawag sa visible head. Kana yung titulo sa Dios parang klaro nga unta tahoron kay titulo sa Dios gunang gihawiran sa Papa, Holy Father. Oh, pero sa nang head of the family, titulo sa Dios may gigamit mo nang tawag na tog amahan. Anything head tawag na tog pangulo o father. Oh, bisan pa manggalin ng atong mayor o gobernador, pwede na to na tawag og amahan sa lungsod, amahan sa probinsya. Kay anything leader, bisan kinsang pangulo, pwede gamito ng titulo sa Dios, pero ayaw lang yun pagpaka-Dios. Kay kung magpaka-Dios na ka, nga ilugan na nimo ng Dios, siyang titulo, dili na pwede, no? Kanang magpataas ka. Mao na, mga igsuon. So, magkaruhanay ta na, di ba? So, muna kana bang example na to? Unya, kanang gahom, by the way, piyesta atong topic, pero nganong naabutaan kay ato sa laging unahon ng gahom sa simbahan, no? Una, kanang gahoma, single out nga na ni Pedro kay sa simbahan god na mong visible head. Si Pedro mo iyang gituganan sa mga yawis ng harian sa langit nang imong idili diri Pedro, idili na ko sa langit ang imong itugot. Nya timan kanang gahom ni Pedro o sa Santo Papa, daghana kay kisman mga gahom. So, matud pa sa teologong pare, nayon siya nga, usas gahom ana, kanang pagmasahil og sala, gani, biblikal mabuna, na po na sa Biblia, nga mga kadagkuan, kita gaagahom sa pagpamasahil og sala. Unya, veritas, may maingon nga, gisingle out na ni Pedro, pero dili ra mas Pedro may gitagaan na ng gahom sa pagdili og pagtugot. Na sa Mateo 18:18, tanang mga apostoles, tanang mga tinun-an, Mateo 18:18, ang inyong idili, diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Sa may tubag ana. Well, wala man magbinugtong po si Pedro. Naam si mga kauban. But pasabot kung mag-meeting sila, mag-council sila, ang desisyon aprobahan pod. Kung lang-alang si Pedro ra po yung magbuot-buot yang kagalingon. Naman si kauban. Muna kung dunay mga debate, dunay mga isyu nga kinahanglang sulbaron, magtigom sila sama atong sa Council of Jerusalem.
Nya aron masigurado nga aprobahan yun ang inyong meeting, mo na nga ang Espiritu Santo mugiya, mo na nga naay mabasa pod sa Mateo 18:18 nga ang inyo giplural na say kauban kay aron pod nga tuhuan po nato ng mga meeting o mga council nila. Pero doon na gay pangulo. Imagine nga sa Mateo 18:18 ang gahom sa pagdili og pagtugot langkob. Sa ato paning pagsapot sa atong magisterium kanang successor sa mga apostoles. Pero sa magisterium na agyo head usa. Mao na si Pedro kay sa 12 ka apostol siya may gitugyanan sa mga Yahweh giharian sa langit. Peras raman na sa atong Supreme Court na mga justices pero na ay Chief Justice. Ingon na ba? Sa mga apostoles, ang mga leader sila puros, mga amahan sila puros pero na ay pinaka head o executive nila. Pinakalabaw mo na yung chief. Para sa Supreme Court lagi, mga justices, puros na sila leader, mga pangulo na sila dira sa atong Supreme Court, pero naay pinakalabaw mo ng Chief Justice. Ingon na po sa mga apostoles. Ang Ginoo pa di kay balo ana, kay balo gali atong hukmanan sa tao. Yang Ginoo pa dili na hinumdum kus debate sa Cebu. Ang debate sa Cebu between Iglesia ni Cristo o CFD o Katoliko, nahibong ko atong debatehan ano man to nga ang Iglesia ni Cristo ilang pamatud-an pinaagi ni Ramil Parba nga sa 12 ka apostol tupong tanan ang katungdanan walay labaw sa tupa walay executive, walay pinaka head nila, tupong lagi kuno ang katungdanan sa mga apostol. Kaya ilang man gisupak ng pagtulunan sa Katoliko nga naay pinaka-head nila, naay Chief Justice nila, si Pedro. Kaya siya may gitugyanan sa mga Yahweh giharian sa langit. Nalibog bitaw ko na Iglesia ni Cristo. Hangtod karon wala jud ko kadungog og saktong tubag ana. Bisang diha sa Facebook ako nang gi-post. Nga aniingon ko nga ano man tong debate sa Cebu nga si Ramil Parba, debater sa Iglesia ni Cristo, iya mang ginigar ang pagkalabaw ni Pedro sa 12 ka apostol. Kay ang nibarog sa Katoliko si engineer brother Ramon Gitamundok atong presidente sa Catholic Faith Defenders kasamtangan. Siya may nibarog ana nga sa 12 ka apostol si Pedro may pinakalabaw gisupak ni Ramil. Din ako ba nga nagtanaw sa debate kay ingon ko nga patay. Pagkada kong kuana ana inconsistent ang Iglesia ni Cristo ana siguro nang pildi kung ako may huwes nga naman. Kay ilang gisupakan ang usa ka posisyon nga naa sa ilang relihiyon. Kanang posisyon dahil sa executive minister. Di ba? Dili mo na tupong ng tanang ministro na may labaw kanang ilang executive minister. Muna'y pinakalabaw sa mga ministro. Ilang gisupakan ang usa ka posisyon nga ilang relihiyon mismo naa anang posisyon na kanang gihuptan sa executive minister kay actually kanang atong Santo Papa mo na itong executive muna pinakalabaw sa mga college of bishops o kanang atong mga obispo o mga kardinal. Kay ang atong pagtuong Katoliko kanang mga Santo Papa na to mo na nakasunod sa katungdanan ni Pedro as visible head o tinugyanan sa Yahweh. Mo na nga mubarog kita nga sa 12 ka apostol si Pedro mo executive o Chief Justice. Unya sa debate sa Cebu ginigar na nila. Niingon si Ramil Parba, namon ko'y video na, di mas lang kanigarana. Niingon si Ramil Parba nga wala ko no'y Chief Justice, o pasabot ba? Ako na nang paraphrase, gi-translate. Wala ko no'y labaw sa 12 ka apostol, tupong ilang katungdanan. Maulagin na ang pangutanan na to. Kung tinuod na nga sa 12 ka apostol, walay executive o walay pinakalabaw. Nga naman nga ang mga Iglesia ni Cristo, naaman sila executive minister. Ay kung na kanang executive minister o ubang ministro parehas ra na. Parehas ra na ang ilang pagkalabaw. The word executive meaning mas. Pero ba diya sa mga institution, basta may kay executive, mas labaw na siya. Mga yunana, sumaw na ang inconsistent ang Iglesia ni Cristo ana. Actually kanang issue ron sa Iglesia ni Cristo nga gi-question na membro gali nila mismo kay naa kunoy corruption. Actually dili ra kay sa kwarta ra ang corruption ana no kung mapamatud ana no. Astas pagtulon-an na ay corruption dia. Pang-usbo nang gitudlo sa Biblia para saan ang pagtulon-an nila nga dili Dios si Cristo. Wala man sa Biblia.
Wagi bisag usa ka bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga dili Dios si Kristo. So pagtulunaan pa lang. Pero naay matud pa nila masabot paras kuno anang Juan 17:1-3 nga niingon si Kristo nga ang amahan bugtong Dios. Sa Juan 17:1-3 niingon si Kristo nga ang amahan bugtong Dios. Then ila din ang sabton nga kay niingon man si Kristo nga ang amahan bugtong Dios, sa ato pa si Kristo dili Dios. Mo na ilang pagsabot. Pagsabot na nila pero wala na sa Biblia. Kanang pagsabuta. Kay nag-ingon man kuno si Kristo nga ang amahan bugtong Dios. So bot pasabot nga si Kristo dili Dios, kay kung Dios po si Kristo, maduhan naman ang Dios. Mo man na ilang interpretation. Pero wala dito sa teksto. Kung dili mabasa sa teksto nga niingon si Kristo nga mao nga dili ko Dios kay ang amahan ra may bugtong Dios. Wala na dito. Nya kita mga Katoliko moingon ta nga bisag niingon si Kristo nga ang amahan bugtong Dios, wala man na magnigar nga siya Dios kay ang ilang pagka-Dios usaman. Nagipasabot na sa Juan 10:30 katong niingon si Kristo nga ang amahan og ako usara. Pero ayaw na to nagsabot kay dili na sa persona, no? Mo na nga ng mga Juanes, moingon nga ang persona sa amahan og anak usara dili po na mao. Dili na Trinity. Mayong gali sa persona lahi-lahi gyud ang amahan og anak, lahi ang amahan lahi anak, lahi pud ang Espiritu Santo, pero sa kinaiya sa pagka-Dios usara. Kay kanang pagka-Dios kinaiya man na. Kanang usa ka kinaiya sa pagka-Dios gihuptan sa amahan og anak ug Espiritu Santo. Mao na nga usara gyud ang Dios, kay usara man ang kinaiya sa pagka-Dios naalang sa amahan, anak ug Espiritu Santo. Mao na nga pag-ingon ni Kristo nga ang amahan bugtong ang Dios, but po sabot, na-appeal na siya diha, ana, nga naman, kaya ang ilang pagka-Diyos, usaman. I and my Father are one. Mingon ra ba ng mga Iglesia ni Kristo o kanang saksi niyo ba? Dili man naabot, pasabot ka ng inyong pagsabot, mga Katoliko. Mao na gipasabot, ana. Kanang giingon diya sa Juan 10:30 nga ang amahan og anak usa, dili na sa pagka-Diyos. Asa man mabasa sa Biblia nga dili sa pagka-Diyos nga nausa ang amahan og anak? Wala ra ba pod? Kaya ang ipasabot ko no ana, ang amahan og anak nahiusa sa pagbantay sa panon o sa pagsipheard sa plak. Sa may tubag sa Katoliko ana, sakto man po na. Nga si Kristo og ang amahan na usa diha sa pagbantay sa panon, pero wala giingon diha nga diha ra sa pagbantay sa panon na usa ang amahan og anak. Wala. Bisag usa ka bersikulo, wala gyud tay mabasa nga nag-ingon si Kristo og ang mga apostol nga ang amahan og anak usa diha ra. Diha ra ha? Take note, walay mabasa sa Biblia nga ang amahan og anak na usara diha sa pagbantay sa panon. O gidawat na to na, tinuod na kay before anang Juan 10:30 na may masabot nga ang amahan og anak na usa diha sa pagbantay sa panon o sa pag-shepherd sa plak. Pero dili kay sa pagbantay sa panon, apil nas kinaiya sa pagka-Diyos, kay daghan kaing mabasa sa Biblia nga si Kristo Dios. Pero usara ang Diyos. Konklusyon sa syllogism, kung mauna mabasa nga si Kristo Diyos, ang Espiritu Santo na apoy masabot nga Diyos po sa buhat 5, no? Nga kanang kung mamaka kuno ka sa Espiritu Santo, namaka ka sa Diyos, di ba? Ang uban maingon nga lahi tong Diyos, lahi po ang Espiritu Santo, pero lahi ng Espiritu Santo. Kaya ano, ang Espiritu Santo wa nay sinugdanan ni katapusan, nya kinaiya ra na sa Diyos. Di ba? Kung moingon ta kay naman pa uban moingon nga veritas basta espiritu di ay Dios nya, kay kanang kita naaman tay espiritu. Dios po day ta, ang anghel espiritu Dios po, no? Dili na to maparehas ang anghel nga espiritu ug ang Espiritu Santo nga naman. Kay ang anghel dunay sinugdanan kay binuhat ra sa Dios, pero ang Espiritu Santo wa nay sinugdanan ni katapusan. Mao na kinaiya sa Dios, mo nang Dios pud ang Espiritu Santo, pero dili sila tulo ka Dios, usara. Kay kung pananglit mo ingon ta nga dili Dios ang Espiritu Santo. Sa ato pa, bot pasabot binuhat lang ray ang Espiritu Santo. Asa mabasa sa Biblia nga dunay sinugdanan o binuhat ang Espiritu Santo? Wala ra ba? Nya sa logic matud pa sa usa ka teologo nga pare, ingon nga ang Espiritu Santo walay sinugdanan gyud sa ato pa Dios nga naman. Kay kung binuhat ra una ay sinugdanan ang Espiritu Santo, mulutaw man na karon nga
doon na di ay panahon nga ang Dios walay gahom. Ano man kay ang sa tulo ka persona ang gahom gi-attribute nga gahom ang Espiritu Santo man. So, pananglit mo ingon ta nga ang Espiritu Santo dili Dios. Ato pa wala siya kinaiya nga walay sinugdanan o ni katapusan, di ba? Kay ang Dios na sa Salmo 91:2 way sinugdanan ni katapusan. Pasado ba ang Espiritu Santo ana? Sa logic, pasado nga naman. Kay kung moingon ka nga ang Espiritu Santo dili Dios, but pasabot sa logic naa siya sinugdanan, binuhat ra siya. Na pananglit, moingon ka nga mao lagi na binuhat na biritas dunay sinugdanan sa to pa naa day panahon nga ang Dios walay gahom. Kay binuhat ra man. Di ba? Mao na logic sa Katoliko. Logic sa Katoliko. So, therefore, kung ang Diyos way sinugdanan, ang iyang gahom mo apoy sinugdanan. Di ba? Yang anong ilahi-lahi man mo na beritas, lahi kay lahi man yun na kanang amahan anak kong Espiritu Santo, lahi sila sa persona na sa Mateo 28:19, amahan anak Espiritu Santo. Pero naay masabot og mabasa, timan yun na to ha, masabot og mabasa nga ang Espiritu Santo o ang anak Diyos pod, pero dili sila tulo ka Diyos. Usara. Doon ay laing example ana na kanang pag-ingon na to nga usara ang pagka-Diyos. Of course, dili gyud kana bang exact kay example raman, no? Ang Diyos labaw man. So, labaw gyud ang atong pagpasabot sa Diyos. Unsa man atong laing example ana nga tulo pero usa. Sample. Ako. Ako, si Silbert. Dahil ang akong apelido, Dundoyano. Ang akong igsuon, ngalan ako, okay raman, ngalan Michael. Apelido, Dundoyano. Dahil na po ko igsuon, tulo raman may, ngalan og Lani o Lilani. Lilani Dundoyano. Naminyo na, lahi na apelido. Okay. Oh. Pero sa kana lang ang mga apelido nga Dundoyano, pero tulo may katao. Si Lani, si Michael o si Silbert. Lahi-lahi may nga tao, pero usara among apelido. Dili lain-lain. Ingon na ba? Dili kami ingon nga laing Dundayon no hato, laing Dundayon. Usara. Si Silbert, si Bobby, ug si Michael, si Lani. Tulo may ka-persona lahi-lahi, pero usara among apelido. Dundoyano. Inana, ang Diyos kinaiya mo na. Usara ang kinaiya sa pagka-Diyos, ang pagkalabaw sa tanan, ang anaas sa tanang lugar, sa pana ang pagka-omnipresent o ang pagka-omnipotent. Usara ng kinaiya ha. Usar yung kinaiya ha. Kinaiya na sa pagka-Diyos, dagkagdagway. Pero usara, ang pagkalabaw sa nga tanan. Dayon gihupta na sa amahan anak kong Espiritu Santo mo nang mayon taga usa nila Dios pero di sila tulo ka Dios. Sama sa pag-ingon nga si Silbert, si Bobby, si Silbert, si Michael ug si Lilani. Tulo na sila katawo pero usara na sila ka apelyido. Dundoyano. Kinaiya sa pagka-Dios usa pero naa sa amahan anak kong Espiritu Santo. Ingon ana. O ato ning gi-appeal na lang pod kay sana sugdan man nato nga ang Iglesia ni Cristo kaya na issue man po ni ron nanglan may sigutan po nato. Actually dili lang corruption sa kung naa manggaling ha. Wala ta mag-ingon nga naa gyud alleged corruption. Mingon ana. Kung tinuod na kay kinahanglan man nag court kuan kinahanglan court verdict kanang maingon jud ka nga naay corruption. Although naay mga membro nila maingon nga naagid kunoy corruption pero ila na pamatud-an sa korte kay labi nagmukiha ang kanang pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Ingon ana. So alleged corruption no, to be fair sa mga Iglesia ni Cristo, si Veritas wala magtuo nga naagid corruption gyud sa kwarta no. Kay wa man ko kita. No. Wa man ko kita no. Mapamatud-an na sa korte kung na verdict ang korte nga naagi corruption. Dili man ta pwede mo na si Veritas mo, to be fair dili ko mo ingon nga naay corruption gyud diya sa sulod sa Iglesia ni Cristo. Pero ang ilang mga membro do na dili noon tanan moingon nga naa ko no. Pero gidebatihan pa na nila. Pero ako mo barog ko nga sa pagtulon-an naagi corruption sa Iglesia ni Cristo. Ako mo barog ko ana bisag wala mo puy kortehinon anang pagtuo. Unang di po ko nila makiha ana no. Kay
kanang religion, walay kurte ana nga mo decide kinsay sakto kinsay dili, di ba? Na may freedom of religion. Mo na nga dili po kumahadlok nga moingon ko nga sa pagtulon-an na ay corruption diya sa Iglesia ni Cristo. Burog ko ana. Anong di mo kumahadlok musulti ana kay wala ang pay kurte sa religion. Nga moingon nga kanang imo religion moy husto kanang iya dili. Di ba? Na may freedom of religion. Mubarog ko nga naay corruption diya sa pagtulon-an sa Iglesia ni Cristo, no? Para saan ang pagtulon-an nga dili Diyos si Cristo, wa gyud babasa litra por litra na. Pero sa pasugo magasin mabasa na. Na lain po na galing pamatuod na to mga igsuon ba? Nga kuan. By the way, no, piyesta atong topic pero ato pa mangong gituki ng kanabang punto ba nga basta gali dili mabasa, dili tuhuan, dili buhaton. Ako sa nang gi-explica rugo na kay kanagod ato mga piyesta na may mga wala nagis Biblia ana ato man nang giangkon. Giangkon na nato pero valid na siya kay wala ta didi is Ginoo na kay pwede ta makapuno sa mga debosyon, para sa nang rosaryo. Wala na sa Biblia. Hinon biblical ang rosaryo kay matag misteryo na amay tay gibasihan na sulod sa Biblia pero kana gyung pagrosaryo balik-balik ana litra por litra wala sa Biblia gidugang ra na nato debosyon man na. Anong pwede ta maghimog debosyon ana kay wala man ta did is Ginoo ana mga debosyon. Mateo 18:18 ang inyong idili sa langit ang inyong itugot. Ana mo na igahom sa simbahan. Gani bisan ang ubang religion dili lang kay Katoliko sila po daghan man po silang gipangdugang nga litra por litra wala sa Biblia. Pero wala nato na asawaya kay di man po dautan. Pres lagi ang pagsaulog nila kuan sa mga Iglesia ni Cristo anniversary July 27 wala na sa Biblia pero wala ta moingon nga dautan na usa may dautan anang magsaulog og anniversary kanang birthday hinuon mga saksi ni Jehova ilang gibawal lang pagsaulog og birthday usara gay kuan tungod kay si Herodes gasaulog og birthday therefore dautan ang birthday kay dautan man kuno ang gasaulog og birthday muna madautan na puta kung magsaulog tag birthday dili na mao. Kay ang unsa may nakapadautan ni Herodes dili ang pagsaulog og birthday kay kanang per word birthday unsa man ang birthday adlawng natawhan unsa may dautan anang adlawng natawhan birthday unsa may kay gibawal man na sa saksi ni Jehova ng pagsaulog og birthday kay sa rason naalagi kuno mga pagano kuno nagsaulog og birthday unsa may nakapadautan anang birthday. Sa laing pagkaistorya, unsa may nakapadautan ni Herodes ang pagsaulog ba og birthday o katong iyang mga buhat nga sa lawayon sama atong panapaw. Nga iyang Herodes ba to? Herodes lagi. Nga iyang asawa-asawa. Ipuyo-puyo ang asawa sa iyang igsuon. Mutoy nakapadautan ni Herodes. Dili ang pagsaulog og birthday kay kanang may birthday. Adlawng natawhan. Unsa may dautan ng adlawng natawhan? Nakita tanan na amon tay adlawng natawhan. Then unsa may atong gibuhat anang adlawng natawhan? Nagpasalamat ta, nagthanksgiving mo nang magsaulog ta. Unsa may dautan ana? Magsaulog tag adlawng natawhan. Dili na mao. Ang nakapadautan ni Herodes dili ang pagsaulog og birthday. Ang nakapadautan niya katong iyang mga buhat nga salawayon. Inanarapod sa ato pong piyesta pod, inanarapod atong piyesta. Kung doon na may mga dautan makita na to diha, dili kay ang piyesta may dautan. Kay pagsaulog man na, pasalamat man na, pag hinatagay man naggasa na manas Biblia gani, gipadayag 11:10. Pag hinatagay mga gasa nga pagsaulog. Dili dautan ang pagsaulog. Ang dautan ug unsa atong gibuhat diha, naghubog-hubog bata, nagkahilayan bata diha. Unsa diha mao na no mga igsuon no ato sa ning giapil diri ba nga mga punto ba nga ang atong simbahan daghang gipangdugang sa mga butang nga pwede ta makadugang pero sa mga butang nga dili ta pwede kadugang dili na to nadugangan mo man ay gitamdan sa Katoliko mao na nga kanang pinadayag 22 wala na dugangis Katoliko kay kana ato mga piyesta diha wala man na gidugang das pinadayag lahi man na aha man eh kay ilang accusation wala mo tunong sa insaktong pagsabot ng mga igsuon no kining revelation mo man gamit-gamito nila kining pinadayag 22:18-19 na naingon si Juan ayaw dugangin ni kuhae
Namingon din sila nga Katoliko gidugangan og rosaryo. Idugangan og mga piyesta. Mugun sa panang atong gibuhat ron nga wala sa Biblia. Mingon din sila nga nakasala yun mong mga Katoliko kay gidugangan ninyo ng Biblia. Atos ang tanawon ugon sa dili angay dugangan. Kay dili tanang butang dili pwede dugangan. Naday atong mga depositos bangko. Pwede man nato na dugangan bisan pag moabot na nagmilyon, trilyon, bilyon, pwede na dugangan na to. Sa ubang butang pwede ta kadugang pero kining nasulat sa pinadayag sa sumalas giingon ni Juan, dili pwede dugangan. Sampol asa raman taman ning pinadayag. Pinadayag 22, bersikulo 21. Nami giingon diri The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Period. Mo ni verse 21. Kung gidugangan pa ni Katoliko, unsa man sampol, mingon sila nga. Gidugangan kuno nagrosaryo. Di gibutang unta diri. Verse 22 rosaryo. Verse 23 sa pa. Pista ni San Vicente. Verse 24 pista ni San Antonio. Sa pa. Ingon ana unta kung gidugangan ni Katoliko, wala gini dugang ni Katoliko. Kay kanang atong gipuno-puno diha sa mga debosyon, lahi man na. Pwede allowed man daan na tungod sa gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot. Niya sila ra ba mo ingon ana, may ra ba pod og tanan nilang gibuhat na as Biblia? No? Mo sa taman lang madumduman ako, ana ta sa Saksyon ba, no? By the way, no? Kaya aning atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, dili ni siya ingon nga basig mag-ingon ng uban ba nga ang kahayag sa pagtuong Katoliko walay komentaryo, no? No. Ang kahayag ipasundayag. Kanya ang kahayag mismo usana na ka komentaryo. Atake na ng kahayag mismo nga naman. Kay kung matamaan kas kahayag, atake gyud na nimo, di ba? Di ba kanang kahayag sa adlaw, kung dili ka ganahang kaayag sa adlaw, di ba sakitan ka, initan ka, manang pasilong ka, di ba? Mao na mga igsoon kay ang uban mingon mga kaberitas nganong nangatake man kadiya. Uy, tanawa ng kahayag sa adlaw. Di ba kung di ka ganahan ana, di ba mutapig ka, di ka mo pasilong ka, magpayong ka, musud ba ka sa inyong balay kay di ka mo gusto mahayagan sa adlaw. Ingon po ng kahayag sa Katoliko. Kay kung mga tamaan ta ani sakitan yuda. Pero nindot ning klasiha sakit kay kung atong puy-an atong dawaton makaayo ni nato. Di ba? Pero sa nas bakunas bata kay dili manggod tanang sakit makadaot. Niay sakit makaayo kana ding bakunas bata nganong pabakunahan man atong bata ang sakit man na moagay man ang atong bata inag injection. Pabakunahan nato ang bata kay makaayo na sa bata, proteksyon na siyang sakit. Kini po na itong gipang sangyaw diri nga kahayag sa Katoliko, dili ni lunlon nga malipay ka minaw, kay kung matamaan ka, sakitan gyud kani. Pero kinahanglan dawaton, dili tanang tambal, tamis, imnon, na pait, na gyud sakit. Ganang injeksyonan ka, sakit na. Pero makaayo na nimo dawata. Inani po ning atong kahayag sa pagtuong Katoliko, dili ni lunlon kuan, no? Pag-ingon sa Biblia nga usara ka iglesyang gitukod, usara gyud na daghang sakitan. Usa na sa at kanang mga igsuon natong piniling nasod. Mayon sila nga tanan ko ng pundok parehas ra. Di parehas. Pila man day ka pundok gitukod ni Kristo nga usara man. Noon ilan ang gusto nga pagtulunan para molusot sila pwede ra dayta mahimog laing pundok. Mo nay pinakasayop sa tao. Wa tay katungod mahimog laing religion usara ka religion gitukod ni Kristo. Nagsugod niya atong unang siglo o historically maoning Katoliko, no? At ang ininyo pohon kung magtema kog matuod nga iglesia, no? Ngano nga ang iglesia ni Kristo sa Biblia gitawag og Katoliko, historically nganong iglesia ni Kristo sa Biblia gitawag og Romano, nganong gitawag og Apostoliko, nganong gitawag og balaan nga daghan mga makasasalaan At ang ininyo na mga igsuon, kung di ta kabaluan na mo nang patakal ang tagbiya sa Katoliko. Imagine, yung Katoliko mo'y silbing Supreme Court aning Biblia. Sama nga kanang atong mga balaod sa Pilipinas na atay Supreme Court. Mao na final arbiter sa atong mga libro sa balaod. Kini pong Biblia, dili man kay daghang Supreme Court ani. Diba? Usaray Supreme Court kay kung daghang Supreme Court lahi-lahi kabuag sa ta. Kining Biblia, kita god na mga igsuon, wala ta magtuo nga naay usa ka Supreme Court.
Gihimo na tong daghang Supreme Court nga naman. Maingon ta lahi po tong Supreme Court sa Iglesia ni Cristo. Lahi po tong sa Protestante, lahi po tong sa Baptist, lahi po tong sa Adventist. Nya usa ra Biblia. But ba'y pasabot daghang Supreme Court aning Biblia dili oy. Usara. Nya kinsa man ang Supreme Court sa Biblia? Katoliko. Kay gani mo manggigatunol anis kalibutan. Kasi Martin Luther nag-ingon si Martin Luther sa iyang panahon ingon siya nga dili kita makalikay sa pag-uyon nga kining pulong sa Dios kun Biblia na dawat nato nigikan sa mga papista kun Katoliko. Kung wala pa sila nagtunol ani nato, wala gid unta tay kabangkaagan sa pulong sa Dios. Giangko na ni Martin Luther. Subot pasabot kay si ang Katoliko may gatunol aning Biblia sa kalibutan, but pasabot siya mo'y tag-iyas Biblia. Sa laing pagkaistorya, laing pagsabot, siya mo'y Supreme Court aning Biblia. Manang dili man ta maminaw sa Katoliko, kay magbuot-buot yung tag-atong Supreme Court. Atong kaugalingon, o unsa, maginana, mo nang nagkabahin-bahin ta. Simple ra man unta na kayo. No, mga igsuon. Usaray Supreme Court aning Biblia, Katoliko raw. Di man mo to ana, kamo lang. Aron magsigit ang bahin-bahin. Mo na. So mo na mga igsuon nga katong giingon nila nga kanang inyong mga piyesta daghang gipangdugang tinuod na. Ano man kay gitugtan ang Katoliko ana tungod sa iyang gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot. So, by implication, masabot nga, kung muingon ang simbahang Katoliko, oy, si Veritas, ako na example akong kagalingon. Pananglit ako, no, mingon ko, miwa na ko aning kinabuhi Dayon, mingon sila nga, buutan man gani si Veritas. Na ay mga grupo, mingon nga, kining atong ituboy ni sa pagka-santos. Nga madeklara gyud universally. Una beatification man na ila kung gi-beatify. Dayon pag human beatification canonization. So gideklara na ko sa Universal Church nga tinuod jud ko nga sa santos then himpistahan din ko nila. Pangutana, mo approve ang langit ana, mo approve. No kaya naman ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So, mo-approve ang langit, ana. Gawas kung kining Biblia, punaan na to. Panalitan, pinadayag 22, punaan na to, versikulo 22 o 23, nga, dili man ta allowed mo puno, ani. So, mga igsoon, wa naman ko'y igong panahon, no? So, sa sunod Domingo pohon, atangin ninyo ang sumpay, ani, no? Sa karon, pasensya, kay giuna sa nako ning kanang isyo nga, dili dugangan ng kuhaan. Napagalit na ito ilain katong giingon ni Pablo nga kung kana ko nung magtudlo og lahi sa ilang gipanudlo ayaw ninyo nagsunda. Ila mang himuon nga kana ko nung mga piyesta nato lahi kuno na sa gitudlo nila ni Pablo. Kanang mga unsa pa diha ato nang tukion kung tinuod ba na nga kanang atong mga practices o mga pagtulon-an sa Katoliko mao ba na ang gipasabot ni Pablo nga nalahi? Atong tun-an sa history og unsa ang gipasabot ni Pablo ng mga lahi nga pagtulon-an. Atong ipamatuod dili na rosaryo, dili na purgatorio, dili na ng mga sa panang mga pagtulon-an ato sa Katoliko. Historically, tagaan man akong sample, ang gipasabot ni Pablo ana katong mga Gnostics og katong mga mapaboruton sa Korinto. Wa taw nay apil atong pagtulon-an diha ng mga igsuon. Ako lang nang ipasiuna ninyo kung aron nga naanamoy guide sa atong umaabot nga mga discussion. So wa naman ko igong panahon, no, mga tinahon nga tigpaminaw. So sa ngalan na lang gihapon sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulmanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigos sa technical side, Danny Lurug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Nagkinahanglan ka ba og samin sa mata? Hanap ba ang imong pananaw sa panglayo o pambasa? Magluha-luha ba ang imong mata? Sulawan ka ba sa adlaw? Galabad-labad o gasakit ang imong ulo?